Namin kayo every Tuesday. Masaya ka ba sa katabi mo? No? Sino dito naiinis sa katabi niya? Okay? Ito na po yung ating 5th week sa ating vision casting ng Wider Vision. Sabihin nga natin, Wider Vision. Ang vision na binibigay sa atin ni Lord is a bigger church. Hindi itong church na to na maliit lang, kung hindi tayo lang, kundi mas malaki. Amen? Mas marami. Amen? Sino ditong sawa ka na sa katabi mo? Ang gusto talaga ni Lord sa atin, actually madagdagan yan. Hindi lang yan yung nakakatabi mo. Amen? Alam niyo po, in Proverbs 29 verse 18, re-recall ko po ito sa inyo dahil ito yung naging foundation natin, where there is no vision, the people perish. Okay? The people perish. Sa original po na word, pag tinignan niyo po yung word na perish, hindi po yan tumutukoy sa na namamatay o napapahamak. Kung hindi yung perish na word, tumutukoy po yan sa walang direksyon ang buhay, chaotic ang buhay, hindi makausad-usad, ganun po ang nangyayari. Walang vision. Pag walang vision, merong division. Okay? Kaya ang mga Israelites, on their way sa promised land, alam nyo, nahati sa dalawa yung grupo. Ano yon? Isang grupo na gusto nilang pumunta sa promised land, kokonti lang po yun, at meron ding grupo, majority, na gusto nila bumalik sa Egypt. Okay? Dalawang klase yun. And what happened in the Israelites po, dun sila sa ilang o sa desert for so many years. Paikot-ikot lang sila doon, namatay na ang marami sa kanila. At nung yung mga namatay ay mga gustong bumalik sa dati, ayaw mag-move forward sa promises ni Lord, doon lang sila nakausad at nakapunta sa promised land. And I believe ang bawat isa sa atin dito, we have a vision. Amen? Sino dito, na-catch mo na yung vision natin? Hindi ka lang pang dito. Amen? Hindi ka lang pang ilang tao kung hindi gagamitin ka ni Lord sa marami. Amen? Now, vision speaks of purpose. It speaks of meaning, direction. Kaya, every time in the Bible, gusto ni Lord merong vision, merong pupuntahan yung mga tao. Now, pagdating sa book of Habakkuk, next slide please, ang sabi dito, write the vision, make it plain on tablets, so he may run who reads it. Anong sabi? Write the what? The vision. Kailangan nakikita mo yung vision, alam mo kung saan ka pupunta, ano yung gagalawan ng church natin. So that, he may run who reads it, para makagalaw, para makamove forward, kung sino man yung nakakakita ng vision na yon. Kaya actually dito sa church natin, maglalagay tayo ng tarpaulin, yung wider vision. Amen? Para makikita ng lahat ng papasok na ito yung vision ng church natin. We will focus on W, worship, I, integration, D, E, and letter R, ito na po yung relationship. Now, kaya tinawag po yan, next slide, na wider church. Okay? Wider church. Gusto natin, hindi lang talaga tayo yung pang dito, pang Leyte del Sur, kailangan prepared tayo towards a wider church. Kasi, hindi po pwede ang foundation ng bahay ay parang ganito. Okay? Hindi pwede. Amen. Hindi pwede na iilang poste lang na ganyan o kaya kahoy pa yung gamit. Kailangan matindi, malaki yung foundation. Merong mga taong gagalaw. Pag dumating ang thousands, ilan ang ready na magamit ni Lord dito? Because let me tell you, nung si Peter nag-speak sa 3,000, who do you think yung
nakapag-disciple sa 3,000. Sino mga kapatid? Si Peter lang ba yun? Inaraw-araw niya yung mga tao, 3,000 na tao. Do you think si Peter lang yon? Actually, ang ginamit is the early church. Merong 120 disciples na nagmi-meet at that time. Sinong ha-handle sa thousands of people na dadalhin ni Lord? Sinong magpapagamit sa Kanya? Walang sumisigaw. Nang ako yun. Ako yun. Parang bumubulong eh. Sino yun magpapagamit sa Kanya? Kasi ito pong ginagawa natin, towards a wider church, kailangan natin ng foundation. Yung mga taong willing magpagamit, yun yung ginagamit ni Lord. Remember, hindi si Lord naghahanap ng una sa lahat yung marunong na, magaling na, holy na, wala nang i-correct sa Kanya. Kaya, tinan nyo, pagpili niya ng disciples, hindi siya kumuha ng Pharisee. Si Jesus, hindi kumuha ng teacher of the law. Ang kinuha niya, fisherman, kinuha niya tax collector, at marami pang iba na mga trabaho rin nila. So makikita ho natin, availability yung gusto ni Jesus makita sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Amen? Now, kaya dito po mag-start again yung wider culture natin. It's a culture of, recall natin ulit, W4, next slide, worship, I4, integration, D4, discipleship, E4, evangelism, and R4, relationship. Now, relationship, I believe, is very important. Dahil without relationship, alam niyo po, magiging boring ang buhay. Kasi wala kang connections. Ang buhay, walang kilig kung walang relationship. Ang buhay natin, kung wala tayong relationship kahit sa mga magulang natin, feeling natin mag-isa lang tayo. We feel hopeless. Lalo na pag wala kang katulong, kasama, kaibigan, kakwentuhan, magiging katulong mo sa buhay din, or ano man yon, boring ang buhay, let me tell you. Pero ang gusto ni God is actually, tayo ngayon, we are wired to have a relationship. Kaya, sa madalit salita, ang unang ama at ina natin, sina Adam and Eve, of course, they have a relationship pa lang, unang-una pa lang. Now, the thing is, what we want to focus una sa lahat, hindi muna yung relationship ng mga girlfriend-boyfriend, o kaya relationship natin sa friends natin, sa mga ka-churchmates natin, but our relationship with God. Kailangan, una sa lahat, i-strengthen natin yung relationship natin sa Diyos. Ano po yun? Mag-incorporate tayo ng spiritual disciplines sa ating mga buhay. Kasi pag pinalakas natin yung relasyon natin sa Diyos, for sure, kahit anong bagyo ng buhay, anumang problema ng buhay, hindi ka gi-give up, hindi ka matitinag. Kung matibay yung pagkakakapit mo sa bato, in the Bible, the rock is God. He is the solid foundation. Tinatawag. Hindi bato ang Diyos, pero nire-represent niya yung bato dahil siya yung matibay na bato na pwede nating masandalan. Remember, in the Bible, there's this parable of the wise man and the foolish man. The wise man built his house upon the rock. The foolish man built his house upon the sand. The wind blows and the floods came, pero yung house na nakatayo sa bato hindi natinag. And kailangan dun tayo dun tayo kakapit. Amen? Kay God tayo lalapit. Next, makikita natin, in John chapter 14 verse 16 to 17,
sabi ni Jesus sa mga sumusunod sa Kanya, I will ask the Father and He will send another companion. Or another word, advocate. So pag sinabing companion, helper, katulong din natin, sumusuporta sa atin. Who will, anong sabi niya, be with you forever. Hindi lang ito sasayo, panandalian lang, kung hindi sasayo habang buhay. And this companion ay sino daw? Is the Spirit of truth. Let me tell you mga kapatid, at that time, sinasabi na ni Jesus sa mga disciples, iiwan ko na kayo. Darating na yung time na kung saan ako na leader nyo, ako na si Jesus, your Lord and Savior, will leave you. Aakyat na ako sa Ama. Kaya merong 500 na tao na nakakita, nag-witness, na si Jesus talaga nag-ascend sa langit. Hindi po yun isang tao lang nakakita at chinismis niya na sa iba. Kung hindi literal na nakita ng 500 na tao na si Jesus umakyat sa langit. And bago nangyari ang lahat ng yun, yung kamatayan niya, yung muling pagkabuhay niya at pag-akyat niya sa langit, ang sabi niya, I will ask the Father and He will send another companion. Ano yun? This companion is the Spirit of truth. Hindi ito spirito ng kasinungalingan. Amen? Ito ay maaasahan mo. Pag sinabing truth, this is a solid foundation. Hindi ito basta-basta lang, seryoso to. No? And yung kasama natin, nothing else but the Holy Spirit. Okay? Now, in the Bible, actually, the Holy Spirit is not the power of God. Okay? But the Holy Spirit actually is God. Okay? Jesus is God. The Father is God. What makes God God? He is powerful, omnipotent, omnipresent. God yon. And God is one. Meron bang, para nyo maintindihan ang Trinity, kailangan nating maintindihan yung being at person. Pag sinabing being, ano yon? May maraming being. Merong animals, may humans, di ba? Merong plants, and marami pang iba. Ikaw, pag kayo tinanong ko, anong being nyo? Ano ka? Ano yon? Tao. I'm a human being. Pero pag sinabi ng person, sino ka? Anong sasagot mo? Pag sinabing sino ka? Hindi, sino ka? Anong pangalan mo? Blessy, okay? So pag sinabi naman din ikaw, sino ka? Reynard. Pero tayo actually, though we are human beings tayo, pero hindi tayo isa lang na human being. Di ba? We are human being, pero we are also a person. God is different. Yung God na sineserve natin, mahirap intindihin. Hindi kasi siya tao. God siya. Okay? So, ang sabi ng Bible, God is one. Now, yung one na yon, actually, tumutukoy sa word na kung saan parang may grapes. So, dito nakakain ng grapes. Alam niyo yung grapes, di ba? May vine. Tapos, hindi lang isang piraso. So, yung word na one is actually that. Merong united talaga sila. So, the Father is God, Jesus is God, the Holy Spirit is God. Hindi sila 1/3 ni God. Okay? Hindi. Pero yun yung explanation ng Bible of who God is. Mahirap intindihin, pero our God is actually just one. No? Pero they are 3 in persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay? And ngayon, ang sabi ni Jesus, ang makakasama nyo naman ay ang Holy Spirit. Ang sabi ngayon, whom the world can't receive. Hindi basta-basta pala marireceive ng mundo ang Holy Spirit. Or makikita man siya or marirecognize siya. Paano daw magkakaroon nito ng Holy Spirit at magiging companion natin?
You know Him. Kilala niyo siya. Bakit? Because He lives with you. Anong kaibahan ng mga disciples ni Jesus sa ibang nasa mundo? Because they follow Christ. When you follow Christ, the Holy Spirit is with you. Amen? So ngayon, yung ministry mo, pag ikaw ay kumilos, gumalaw, hindi ka nag-iisa. Iniisip mo si Jesus po kasi nasa langit, tas si Father nasa langit din po, di ba? Wala akong kasama. Kasama natin ang Holy Spirit. Kaya the early church at that time were so powerful. Next slide please. No? Makikita natin yung counselor or tinatawag na companion kanina, yun yung actually word parakletos, companion, ibig sabihin sent to assist another. Tinutulungan ka. Yung voice na naririnig mo, nag-encourage sa'yo, pag wala ka ng malapitan at lumalapit ka kay Lord, nangusap si Lord sa puso mo, it's actually the Holy Spirit. When may time na kung saan you want to take your life, pero may bumubulong sa'yo na wag at mahal kita, that's actually the Holy Spirit. Amen? Because the Father loves us, Christ redeems us, and the Holy Spirit helps us. Yun eh. Kaya Trinity, tri-unity, of God. Now, siya yung intercessor natin, helper natin, nag-encourage sa atin when we are down. Hindi ka sinipot ng member mo, o kaya ikaw ngayon, nag-iisip, paano ko ba ma-meet yung goal namin in our group, paano ko makakapag-form ng dalawa na tao na kung saan magiging disciple ko para next year. Actually, you should ask the Holy Spirit. Bakit? Sabi dito, it generally one present to render various beneficial service. Sa Kanya tayo pwedeng lumapit. Holy Spirit, tulungan mo po ako dito sa pagwiwin ko ng mga tao. Lord, sa pagdi-disciple ko. Lord, hindi ko po alam gagawin sa pag-share ko. Thus, another word na related sa parakletos ay paraclete, whose influence and operation were to compensate for the departure of Christ Himself. Nung wala na si Christ, sino ngayon tumutulong sa mga disciples sa mga ginagawa nila, pag-mission nila, pag-share nila, pag-pray nila sa mga may sakit? Sinong katulong nila doon? The Holy Spirit. Kaya hindi mo alam yung gagawin, hindi mo alam, o kaya ano yung decision na gagawin mo in your life, ask the Holy Spirit. Mahal ka ng Diyos, di ba? Mahal tayo ni Lord, nararamdaman natin when may time na kung saan, Lord, parang wala na nagmamahal sa akin. It's actually the Father na nag-feel sa atin ng hearts natin ng love niya. Nung time na kung saan ikaw, na-feel mo na malayo ka kay Lord and you want to have a relationship with Him, si Jesus yung umabot sa'yo. Kaya Jesus redeems you. Ngayon, Kristiyano ka, you follow Christ. Amen? Tinutulungan ka naman ng Holy Spirit. Next slide. Kaya Christianity, sabi ni Pastors Isaiah Saldivar, tsaka Bishop Alexander Pagani, alam niyo po, ang lalaki ng churches nila. And one secret that they shared ay ito: Christianity without the Holy Spirit is just another religion. Kaibahan ng Christianity sa maraming mga religion o sa lahat ng religion is ang Christianity, siya lang yung may Holy Spirit. Na ang Diyos mismo natin na pinaglilingkuran, tumutulong sa atin wherever we go, tumutulong sa atin when we are down, nag-encourage sa atin kapag tayo ay discouraged. Siya ang Holy Spirit na kapag nagpe-pray tayo, hindi tayo nagpapagaling, siya yun, yung tumutulong sa atin. Kaya,
yung mga mga ginagawa nating prayers, yung mga pag-ask natin kay God ng help, it's actually the Holy Spirit who is helping us. Kaya, how much more ngayon, kailangan mas tayo ngayon maging close sa Holy Spirit. Amen? Know the Holy Spirit even more. Kasi alam mo na yung yung love ni God the Father sa iyo, 'di ba? John 3:60. For God so loved the world that He what? He gave His one and only Son. Alam mo na yun eh. And alam mo na rin yung ginawa ni Christ para sa iyo. He died on that cross. Na ikaw dapat yung mapapako sa cross. Pero kinuha niya yon. He redeems you because ganun siya, no? Mahal ka niya. Mahal niya tayong lahat. And now, mahal din tayo ng Holy Spirit. Gusto niya tayong tulungan. Wala nga si Jesus in physical form, in the flesh, pero alam natin, kasama natin ang Holy Spirit kahit saan tayo magpunta. Amen? Palabakan naman natin si Lord dyan. Kaya in Acts chapter 1 verse 8, sinabi ni Jesus sa mga disciples niya, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Yung power na yon, hindi yon basta power na kung saan parang dynamite na physical, pero it's actually the power of the Holy Spirit, physical. Spiritual. Wherein nagtatranslate to into physical kapag nagpray ka sa mga may sakit, no? Kapag ikaw ngayon nag-open ng gawain, nag-share ka sa mga tao, people's lives are changed from inside out. It's not by you, ang Holy Spirit yung gumagawa nun sa buhay mo. Anong sabi niya? And you will be my witnesses. Saan daw? Sa Jerusalem, sa Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Kaya kung titignan nyo, no? Ang goal natin, syempre, bukod sa una muna yung family, Jerusalem natin, next is what? Judea, the city, the community. Saan ka malapit? Nasa work ka ba? Anong work yan? May mga unbelieving friends ka ba doon? Office mates? Sila yung re-reach out natin. Through the power of the Holy Spirit. Kaya sa totoo lang, hindi mo sasabihin na, itong ka-office mate ko, itong kaklase ko, ibo-born again ko. Hindi ikaw mag-born again. Amen? It's the Holy Spirit who will help you. Amen? Next slide. Kaya sabi ni Vladimir Savchuk, sabi niya, communion of the Holy Spirit is for everyone. Not only for the spiritual elite. Akala lang natin, sina bishop lang, sina pastor, sina leader lang yung pwede mag-pray sa may sakit at gagaling. Akala lang natin parang sila lang yung pwede nga mag-deliverance pag merong inaanihan ng masamang spirito or pwedeng bothered sila ng something else, no? Akala natin ganoon. Or pwedeng ang Holy Spirit, kaya very powerful sila magsalita, nakaka-convict ng puso dahil sila yung may Holy Spirit. Hindi po. Lahat tayo meron nun. The same Holy Spirit na kumikilos po sa buhay namin at ng mga leaders nyo, kumikilos din po sa inyo. Hindi walang greater Holy Spirit sa amin. Pare-parehas lang, pantay-pantay lang. Ang tanong, willing ka ba magpagamit sa Holy Spirit? Kung willing ka magpagamit, kailangan meron kang close relationship with the Holy Spirit. Again, ang Holy Spirit is not a power. He is a person. Person. Pag sinabing person, may feelings, di ba? May nararamdaman din yan sa emotions and everything. That is why we need to get close with the Holy Spirit. Kung paano kay Jesus naging close ka, be close also with the Holy Spirit. Amen? Next slide.
So, strengthen your relationship with God. Paano natin gagawin yon? Una sa lahat, through prayer. Alam natin, ang means of communication with God is none other than prayer. Attend prayer meetings, kapatid. It will help you. Maybe, ang hirap ka mag-pray, hindi mo alam paano simulan, attend ka ng prayer meeting. Or even sa connect group nyo. After nung connect group nyo, may prayer kayo, sama-sama, sama ka doon. No, huwag ka muna umuwi, huwag ka excited umuwi. Amen? Ang sa katabi mo, huwag ka excited umuwi. Mag-pray ka muna bago umalis. Amen? Kaya, do not forget to incorporate God with everything that you do. Na Lord, pupunta na po ako dito sa work ko, tulungan niyo po ako. Lord, lalapit po ako sa boss ko, may i-ask akong ganito, tulungan niyo po ako. Holy Spirit, may shesheran po ako, tulungan niyo po ako. Amen? Because a prayerful Christian is a powerful Christian. Paano naging powerful? Hindi ka powerful kung hindi mo kasama ang Holy Spirit. Awanti power ka. Big sabihin, wala kang power kapag hindi mo kasama ang Holy Spirit. Now, kaya kailangan natin mag-pray. Bakit? Kasi humihingi tayo ng tulong sa Kanya. Alam natin kung tayo lang, wala tayong galing, di natin kayang masharean, maintindihan yung sinasabi natin, kung tayo lang yon. Pero with the Holy Spirit, may power. Amen? Next slide. Prayer, and the next is fasting. Ang fasting, actually, magkakaroon po ng mga schedules niyan. Abangan po ninyo, no? Magkakaroon din tayo ng fasting sa, example, hindi lang food. See, for example, for a day, mag-rest ka naman sa social media mo. Konti lang yung nag-amen. Nilamong ka na ng Facebook. Ilang taon na. Come on, di ba? Ngayon, magkakaroon lang tayo, hindi nang puro food, but social media, and of course, may gadgets din naman at times. No? Para magkaroon din tayo ng, alam nyo, maraming ang mga, kung nasa world na mismo, mga hindi sila born-again Christians, nagkakaroon sila ng time na kung saan pupunta sila sa malayong lugar, magpapahinga, patay, walang signal, patay yung cellphone nila, umaalis sila sa toxic environment ng city para makapag-rest. How much more tayo rin mga Christians? Para sa ganon, mapigilan mo yung kaka-reply, kaka-keyboard warrior mo sa hindi naman dapat replyan. Para mapigilan mo yung pag-chat mo, pag nininja mo sa iba, hindi naman dapat ninjahin. Ha? Sabi sa katabi mo, wag ganon. Amen? Kaya in the ministries din, mga kapatid, magkakaroon tayo nun. Ginagawa na namin actually sa worship team, meron pong prayer and fasting din. Pagpapatuloy natin yon maging sa iba pang mga ministries din. No? Siyempre yung fasting na yan, actually, it will be, ganito. For example, meron din darating mga babae naman, lahat ng women sa church may schedule na fast. Lahat ng men sa church may schedule ng fast. Pwede natin gawing ganun, Or, buong church natin, kasama pati satellite churches sa Pangasinan, Mindoro, Bicol. Yan yun, Kaya magkakaroon ng prayer and fasting, hindi lang yung mga leaders lang ng church, Kung hindi kasama yung lahat tayo, pati members sa church, turuan natin sila mag-fasting, Hindi lang puro kain, puro fasting din naman, Kasi mas maganda, sinisik din natin si God, hindi puro physical, Kasi puro physical na rin talaga tayo lagi And it's time naman to move on the spiritual para may mangyari. Kasi kung di natin to gagawin, walang mangyayari, mga kapatid. Amen? So hindi to gustong may mangyari sa church natin. Amen? Next slide. So after fasting, of course, syempre meron din tayong Bible reading.
Important sa atin to mga kapatid, na maging passionate ka sa pagbabasa ng Bible. Kung hindi mo maintindihan yung English, bumili ka ng Pinoy version kay Kams. O, magkano ba yon? O, 210 lang. Okay? Kailangan, mga kapatid, lahat tayo alam kung ano yung Bible. Alam niyo po, mapalad ang mga Kristiyano. Katulad din ng church natin, nalalaman nila kung ano yung nasa scripture. Sa iba hong mga relihiyon or ibang churches, hindi pinapabasa yung mga tao ng Bible. Ano nangyayari? So yung pastor lang or yung priest nila, yung pwede magbasa. May mga ganon, na sila lang. Malay ko ba kung totoo yung sinasabi talaga nun? O hindi, di ba? Kaya, ang Bible sets us free Makita niyo talagang totoo rin po yung tinuturo namin, hindi po kami nang bobola sa inyo. Amen? Pag sinabi ni Lord na bawal, bawal talaga. Pag sinabi Lord na wag, wag talaga. Pag sinabi Lord na gawin mo talaga. No, makita niyo po na transparent kami and maging ganun din, si Christ sa bawat isa sa atin, mapa-feel niya directly with you yung message niya. Amen? Next slide. Kaya bukod dito, we strengthen our relationship with God, hindi lang by puro spiritual things, prayer, fasting, Bible reading, pero by loving others din. Kailangan po yan. Mahalin din natin ang ating kapwa. Di mo pwedeng sabihin na mahal kita, Lord. Tapos yung katabi mo naman, minumura mo. Yung katabi mo naman, pinagsisinungalingan mo. Yung katabi mo naman, sinisiraan mo. Hindi pwedeng ganun. Bakit? Example, mga kapatid, tingin dito sa akin. Okay? Example. Meron kayong magandang painting. Okay? Tapos yung kapatid nyo, sinira yun. What would you feel? Hurt? Pwedeng makapagsalita ka rin ng di maganda, di ba? Kagalit ka? Or what? Pero just imagine, di ba? Tayo rin, we are created beings, lahat. Made in the image of God. Tapos, ganun mo na lang sisirain yung image na yon. So, makita ho natin, we should really show our love with God, our relationship with God, by having a right relationship with others. Amen? Next slide. Okay? Next, kung una, strengthen your relationship with God. Next, ito, strengthen your relationship with your churchmates. Establish connections. Maki-associate ka naman sa iba. Hindi puro kayo magkakatabi. Kayo na nga magkakatabi nung connect group nyo. Di ba? Tapos Sunday, kayo ulit. 3 services, kayo na magkakatabi. Baka magkapalit-palit na kayo ng mukha niyan. Tapos, tingnan nyo, after nun, may Tuesday service. Kayo na naman magkatabi. Hindi mapaghiwalay. Baka nga pag-uwi, magkasama pa rin kayo Kaya ito, in strengthening our relationship sa mga churchmates natin, ito, wag lang yung circle mo. Next slide, please. Wag lang yung circle mo yung lagi mong lapitan. Kanina nung sinabi ni Hannah, sige po, maggrupo tayo ng mga hindi pa natin gano'n nakakausap. Wala yung iba. Hindi, yung kausap ko lang. Bala ka dyan, worship leader, ako masusunod, Worship leader din ako. Kami-kami lang talaga, walang makapag-iwalay. Kailangan po, umalis ka rin dun sa comfort zone mo. Kasi mangyayari niyan, paano pag dumating yung point
lumipat na ng tirahan yan, mapunta ng ibang lugar, dalhin Lord sa ibang lugar, no? Tapos, wala ka nang kakilala sa church, wala ka nang ka-close. Ano na ngayon? Di ba, ganun din. And hindi rin maganda kasi mafe-feel ng mga tao, out of place sila. Kung may bago man na darating, kayo lang lagi magkasama, hindi natin nakakausap yung mga bago, hindi nila mafe-feel na welcome sila sa church. Kasi kayo na lang lagi. No? Next slide. So kapag may mga bago kayong member, pakilala nyo rin kina Bishop. Sa mga pastors din natin dito, sa mga ibang leaders natin. Huwag puro kayo lang. No, magpipick kayo, tas kayo lang, no, ganun. Isama nyo yung mga pastors natin, mga ibang leaders din. Huwag kayong mahiya sa kanila. Ay, may iba po sila kasing mga kasama. Di sama nyo rin sa picture. No, wag lang yung picture nyo, puro kayo lang, grupo nyo lang. Nung connect group nyo, kayo na nga magkakasama eh. Pagdating ng Sunday, pipicture ulit kayo na naman. Nakuha nyo ba? Sunday is the time na makapag-gather tayo, ma-meet nyo rin naman yung ibang mga connect group ng ibang groups. Di ba? No? Kaya magkakaroon ng close relationship tayo. Amen? Sino gagawin yun sa linggo? Amen! Ano man parang Amen! Parang umiiri ah. Kailangan yung seryoso. Amen? Kasi hindi to biro. Ang gusto kasi natin talaga makapag-create ng culture. Hindi tayo makapag-create ng culture kung wala magsisimula. Kailangan may magsimula. Kailangan dito magsimula. Amen? Amen? Sinong gagawin yun sa linggo? Okay, next slide. Be close with us pastors. Alam niyo po, marami magsasabi, ay suplado naman yan sina Bishop, hindi lang si Bishop, si Pastor Jay, suplado yan. No? No? Ako na lang talaga. No? Isa dinami-dami naman hunang tao, di ba? Lahat ba maano ko? Siyempre may iniisip din ako minsan, kaya gano'n na lang ako, di ba? Tungo-tungo na lang. Pakilala nyo rin naman yung mga members nyo sa amin. Tas kayo rin, wag naman puro kayo na yung nagkape nung nakaraan, kayo pa rin magkakape sa connect group, kayo rin nagkape doon sa work, kayo na nagkape ulit doon, nag-evangelize kayo na naman. Sama nyo naman kami. Kayo lang ba? Hindi, hindi kami after dun sa libre. Actually, kahit walang libre, gusto lang din namin kayo talagang maging ka-close. No? Ma-feel nyo na, yung primary leader lang yung pwedeng lumapit. Bakod nito eh, oh. Ito, lalo na to, oh. Akala nyo, bouncer to, di ba? O, katulad niya, no? Bantay ni Reynard, hindi pwedeng lumapit. Tapos, di ba, pag dadaan na si Bishop, ba't ka nahiya? Wala ka kasing close relationship. Kung alam mo na di ka ma-judge, alam mo na open ka doon sa tao, di mo mafe-feel na nahihiya ka, natatakot ka. Huwag nyo na kami i-judge muna na, si Pastora Isabel, judgmental siguro to, kaya ayokong lumapit dyan. Baka mamaya pagalitan ka agad ako. Testing nyo muna, di nyo pa nga natatry eh. Tumesting ka. Next slide. Okay? Kaya bukod po dito to strengthen our relationship sa church, kakaroon din tayo ng men and women na network gatherings, no? So lahat ng mga lalaki sa church, mga under ng primary 12 or mga lalaki rin na may hawak sa kanila primary women, sasama natin sa men network gathering, ganun, ano? Ganon din naman sa women. Kung may mga primary men, mayroong mga ibang hawak na mga babae rin,
Sama natin sa network ng primary women para makilala rin nila yung iba. Okay? Tama na yung yung panahon ng culture na hindi, basta akin lang to habang buhay. Hindi sa'yo yan, kay Lord yan. Amen? Kaya mo makiklose siya dun sa iba. Ano ba? Iniisip kasi nung iba, ay, kinakausap na ni ganyan? Siguro minamanipulate niya na yun para maging member niya. Totoo naman. De joke lang. Pero ito wag kang ma-feel na threatened pag ganun. Bakit? Kaya ka feel na na-threatened kasi feeling mo si Lord, yun lang yung kaya. Na yun lang yung nabigay sa'yo. Hanggang doon na lang, yun yung feeling mo eh. Hindi mo na-feel na nakatulong ka, ginamit ka ni Lord dun sa tao, kaya bibigyan ka pa ni Lord ng marami. Ito na lang, try nyo, di ba? Yung waiter nga dun sa mga kasalan pag nakitang puno yung baso mo, lalagyan ka ba nila? Hindi eh. Kailangan willing ka na, sige, Lord, empty me. Makatulong pa ako sa iba. Sino pang wala dyan na connect group? Mag-win pa ako ng iba. Ganun eh. Kaya mo ba i-meet to? Kung di mo kaya, ako na lang. O kaya, itong may tao to, hindi ko kayang i-meet, ikaw na lang mag-meet please. Samahan kita. Introduce kita sa kanya. Kaya hindi natin magawa yon. Di kasi kayo close sa isa't isa. Yun yung truth. Di ba? Last week nga lang pinakamayan ko yung kabila. No? Magkabila rin pinakamay ko. Konti lang yung umalis, ganyan. Ayaw maki-associate. Hindi nga kasi natin culture talaga yun. Pero kaya natin ginagawa para mabago. Hindi natin gusto, pero gusto ni Lord yun paano kung sabihin kaya ng 12 disciples, Lord, kami naman yung kasama mo Kami-kami na lang. Tayo-tayo na lang sa langit, 12 na lang. Bakit pa may 3,000, Lord? Wag naman. Para marami kaming space, no? Hindi Gusto ni God, talagang magkaroon ng close relationship tayo lahat. Amen? Next slide. So, new policies naman when entering a relationship. So, kailangan i-set things right natin. Okay? So, pagdating sa workers, next slide, 21 years old po ang minimum natin. Then, with work income. Kailangan may trabaho po. Possibly, finished studying. Pero alam po namin na hindi lahat nakapagtapos. So, hopefully, makapagtapos pa rin naman po kayo. Pero, depende po yan. Okay? Na meron ngayong 2 members na nakaka-attend. Important po na ang mga workers natin, bago rin pumasok sa relationship, meron din naman kayong members. Minimum, ilan? 2. Na hindi multo. Okay? Nakikita. Ay, po siya? Online. Malay ko ba kung yung online na yun, ginawa mong dummy account? Diba? Tapos sabi mo sa kapatid mo, uy, ilagay mo dun sa bahay Ito, pindutin mo lang, panoorin mo. Ayan po, nanood si ganyan, Pwede dayain yun Diba? Mas maganda na kasama natin. Amen? Amen? O, tanong nyo yung iba, ay, pwede pala mangyari yun. Ay, nahuli ata ako. May gumagawa nun. Dapat hindi lang sila puro online. Kailangan nakikita talaga natin every Sunday. Amen? Kaya, as much as possible, syempre kailangan believer and follower of Christ. Amen? Next. So for workers pa rin, yung relationships nyo po sa mga workers, i-announce po yan ni na Bishop, ni na Rev. Pag nagkaroon kayo ng relationship. Bakit? Para sa ganun po, kung kayo na, alam na ng marami na hindi kayo dapat ligawan ng iba. No? At kung ikaw rin nasa relationship na, di ka dapat manligaw ng iba.
Sabi mo sa katabi mo, kuha mo. Okay? Next slide. So, okay, ito po, reminder. Okay, ito when entering a relationship, una sa lahat, ask your leaders. Alam niyo po, madalas iniisip natin kasi it's best sa atin, okay? Ito ngayon iniisip natin, okay na ako sa relationship, ganito na ako. Pero meron din tayong mga windows ng ating buhay na hindi natin nakikita, na nakabukas pala or pwedeng hindi pa tayo okay doon. Kailangan mo kunin yung opinion ng iba. Leader, okay na po ba ako mag-relationship? Tingin niyo po ba I can be a good partner dun sa tao? Kasi ang hinahanap natin, ito lagi, hinahanap natin, right person. Ang tanong, ikaw ba yung right? Di ba? Nakuha natin. Baka left ka. Leftover. Kaya ganun. Kaya gusto mong agad pumasok. Ang feeling mo, leftover ka. Pero walang ganun. Amen? Kaya ask your leaders. Hindi lang leaders nakalagay. Ano pa? Parents. Ano pa? Family members. At ano pa? Pastors natin. Sa opinion nila at sa permission din nila. Okay? Paalam nyo rin po. Pero wag nyo namang ipagkalat. Bakit? Wag nyo pong i-announce. Uy, alam mo, nililigawan ko na si ganyan. Nililigawan ko na si ganito, Wag mo na yan, nililigawan ko na siya, Ito, Wala na, Binabakuran mo na ngayon. Diba? Paano kung ka? Halimbawa, leader ka or sabihin natin, pastor. Siyempre may advantage, diba? Pag may mga ganun, tumatayo rin sa unahan or leader. May advantage. Bakit? Siyempre, pwede mong mabola-bola sa church yun, etc. Makikita, lagi ka gwapo ka. May advantage ka dun sa lang, sa kalaban na iba, di ba? Nakuha nyo ba yun? Ganun yun eh. Ang tanong? Gwapo ba? Malay ko ba? Okay, so ito pag po kayo nagpaalam kina bishop, kina rev, or sa leader mo, huwag niyo sasabihin na, alam mo, nililigawan ko na si ganyan. Ang dami mong sinabi, alam na ng buong church. Huwag. Wala pa nga eh. Kung mabasted ka, di alam din ng buong church. Nakuha nyo? Proud na proud ka pa na alam mo, nililigawan ko si ganito. O kaya, alam mo, maliligaw ko si ganyan. Binibigyan niya akong ganito. Tingnan nyo ito. Sa mga boys, take note. Mga babae, sabihin nyo, confirm nyo to Pag nabasted ang isang lalaki ng isang sister sa church, di ba minus points yun sa inyo? Tama ba? Bakit? Ba't kaya binasted ni ganyan? Ano kayang meron? Totoo yun, depende. Pero, merong minus points na rin yun. Dahil bakit? Ba't kaya siya binasted ni ganyan? Bakit kaya, ano kayang di niya nagustuhan dun sa kanya? Nakuha niyo ba yun? Nakailang ligaw ka na sa mga sister. Maraming niligawan. Puro busted lahat. Si naman, so ako na lang tira-tira, ganon. So second choice ako, ganon. Nakuha nyo? Nakuha nyo ba? Yun yung point. Kung manliligaw kayo, discreet lang. At isa lang. Ganon. Okay? At kung may nanliligaw din sa inyo, huwag nyong ichichika sa iba. In-announce nyo pa sa Facebook, in-story nyo. Pero naka-hide sa leader nyo. Power! Yeah, man! Todo na to. Huli! Natulpo! Next slide. Buhay na buhay kayo, no?
'Di ba? Ganyan pag may relationship na pinag-uusapan, 'di ba? Buhay lahat. Ay pag walang relationship, tahimik tayo lahat, tas bahala sila. Ganyan lagi eh. Pero kung meron tayo close relationship with each other, I believe, no? Hindi lang dito, sa labas ng church din, madadala natin sila kay Lord. At mafe-feel nila yung saya ng isang family na kay Lord. Kaya establish and maintain connections with non-believers. Alam niyo po, ito yung isa sa regret ko po noon. Nung na-born again po ako bago ng high school, ginawa ko po, dahil mga unbelievers sila lahat, di ako makikipag-friends. Kasi iba sila, Kristiyano ko sila, hindi sila Kristiyano. So, pag lumapit ako, baka mahawahan din ako nila. O kaya, baka maging unbeliever na rin ako kapag masyado akong napalapit. Hindi naman sinabi kong dyan, tingnan nyo no, close relationship. Anong sabi? Maintain connections. Naging acquaintance mo, nagkausap na rin kayo noon, maintain mo lang yon. Hindi na mag-overboard pa doon. Na sumasabay ka na sa paggawa ng kasalanan. Ay ganon, nangupit kayo, tara sama ako. Hindi ganon. Ay ganon, nag-ano kayo, ginawa nyo to, tara sama ako. Inuman ba dyan? Sige pre, okay na. Innami. Hindi pwedeng ganon. Pwede namang friends ka, pero hindi kayo gumagawa ng kasalanan. Together. Amen? Pwede yun eh. Next slide. Tara niyo si Jesus. In Matthew chapter 9, verse 9 to 13. Anong sabi? Si Jesus passed on from there and he saw a man called Matthew. Si Matthew mismo. No? Sitting at the tax booth. So in short, siya po ay tax collector. Alam niyo po, yung mga tax collector, sila yung sinner nung time na yon in society. Sabi ni Jesus, follow me. At yung si Matthew, he rose and followed him. Next slide. Ano nangyari? Verse 10. And as Jesus reclined at the table in the house. Alam niyo po yung reclined? Ibig sabihin nun, maging at peace. Parang as if, chill ka lang. Bahay mo na rin yun. Yun po yung nakalagay talaga na ibig sabihin ng recline. Parang as if, friends mo na rin sila. Relax ka lang. Eh di ba kapag natatakot ka sa bahay ni ganyan, di makabasag pinggan, tahimik lang talaga, di ba? Tapos pagtatawa, tapos pag sinabi, kumain ka na ba? Tapos pag binigyan ng pagkain, di ba? Chill ba yon? Hindi eh. Hindi. Yung recline dyan talaga actually, talagang makikita mo yung at peace siya. And as if close dun sa mga tao na nandun sa bahay. Behold, anong sabi ngayon? Many tax collectors and sinners came. May pumunta. Mga tax collector at mga makasalanan. Tingnan nyo, no? And were reclining with Jesus. Ano yun? Feeling okay lang din sila na, okay, natural. Kasama si Jesus, preacher of truth, the gospel, nagsasabi ng, repent, baguhin mo buhay mo, sumunod ka sa Diyos, tapos, walang, sa kanila, walang awkwardness. No? Pareha sila, si Jesus at yung mga tax collectors and sinners magkasama. Ngayon, anong ginagawa nila? What do you think? Are they sinning together? No. Amen? Next slide. And when the Pharisees saw this, ito na ngayon, yung mga legalistic na Pharisees, sabi nila, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Di ba porkit nagkape lang kayo nung katrabaho mo? Hindi ibig sabihin nun, backslider ka na. O kaya, malayo ka na kay Lord, kapatid, kasi puro sinasamahan mo, unbeliever.
Si Jesus nagsabi ngayon, go and learn what this means. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. I desire mercy and not sacrifice. For I came not to call the righteous, but sinners. Tignan nyo. Sa atin, di ba, parang, mga makasalanan to eh. Mga grupo to ng mga gumagawa ng kabulastugan sa buhay eh. Huwag kayo sumama sa amin, ma-impluwensyahan nyo pa kami. Tignan nyo, mga sumusunod kay Jesus. Tax collector, makasalanan, prostitute. Di ba? Mga maruruming tao sa society, adulteress, mga ibang ano. Pero, nung lumapit sila kay Jesus, hindi naman si Jesus sinned with them. Actually, ni-reach out niya sila. Ang goal natin is to reach them out. Hindi tayo yung madala. Kapatid, tapos na yung panahon na yun. Na ikaw ay nadadala. Hindi ka dapat matakot. Akala ko ba kasama mo Holy Spirit? Kung sinasabi mo, ay baka po kasi matempt po ako. Hello, may Holy Spirit ka, di ba? Ano yung faith mo sa Holy Spirit? Ano yung relationship mo sa Kanya? Amen? Alam mo sa sarili mo yun. Kung ikaw sa magulang mo, di ba, mahal mo yung magulang mo, pag sinabi niya, anak ha, huwag kang gagawa ng ganito, ganyan, uwi ka na rin ng maaga, ganito, dahil mahal mo yung magulang mo, susundin mo for sure. Tama? Ayaw mong makita yung magulang mo, umiiyak, di mo kami sinusunod, ganyan. Kaya naman namin ito sinasabi sa'yo dahil mahal ka namin, pero di mo ginawa. Ayaw mong makita yun eh. Amen? Ang goal mo talaga is to what? Bring them to Christ. Ma-feel ng mga tao yung love ni Christ sa'yo. Set boundaries. Pag nagyaya ng di maganda, huwag ka sumama. Sorry, ito lang yung yung magagawa ko para sa'yo. Gusto kitang tulungan. Ganun. Be firm in it. Amen? Next slide. The ministry is located outside the church, not inside. Yung totoo pong ministry natin, hindi nasa loob ng church. Nasa labas. Si Jesus spent most of His time, hindi po sa loob ng templo, but outside. Hindi niya sinabing, nasa Jerusalem ako, lahat punta dito. Anong ginawa niya? He go to the cities and villages. Pumunta siya sa mga temples doon, nag-preach siya ng gospel, kundi man sa temples, sa synagogues, sa mga marketplace, doon siya nagsalita. Pumunta siya sa mga bahay-bahay ng kung sino-sinong tao. Bakit? Para i-reach out sila. Kaya tignan nyo. In our church, konti lang yung doktor, konti lang yung engineer, walang lawyer. Di ba? Bakit kaya? Honestly ba't wala tayo ng mga internal, ang tawag doon, yung mga designer, mga ganon, interior designer, walang mga ganon eh. Architect, mga ibang profession naman. Bakit kaya? Baka pinutol natin yung connection natin sa kanila. It's time to bring them to Christ. Amen? It's time. Baka meron kayong na-share na noon. Balik niyo yung connection niyo sa kanila. Try reaching them out. Unti-unti lang, kamustahin mo. Oy, long time no talk. Ganyan. Kape naman tayo outside, catch up naman. Diba? Amen? Next slide. Now, ito yung gusto ni God sa bawat isa sa atin. Ano yun? To do justice, to love kindness,
and to walk humbly with our God. Amen? Sa Tagalog po nito, pakita natin. Ito na po tayo magtatapos. Okay. Sabay-sabay natin ito basahin. 1, 2, 3, go. Itunuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at sumunod sa iyong Diyos. Di natin ito magagawa na maging tao tayo makatarungan. Kung una sa lahat, wala tayong personal relationship with God. Kaya una yun relationship with God. Kung tayo mismo, like for example, katulad nung kay Bishop, di ba sabi niya, wag lang natin ipag-pray yung mga Israelites. Pag-pray din natin yung mga innocents. Pag-pray din natin yung Palestinians or yung mga Hamas na magkaroon sila ng conscience. Ganun tayo both sides. Kasi sa war, mga kapatid, it's chaotic and maraming hatred dyan. Pag binomba mo ako, bobombahin din kita. Walang katapusan na yun. Not unless God and His love will prevail. And what does the Lord wants? Justice. Kaya, though we side with Israel, we side then with those innocents. Amen? Next, tignan nyo, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Di mo magagawang una sa lahat, mahalin yung kapwa mo kung di maayos yung relasyon mo sa Diyos. Kung may pinapanigang ka lagi, ay kasi friend ko ay kasi close siya sa akin ay kasi siya yung nakikita ko ng ganito kasi malapit na kami, close na kami, ganyan, marami kami pinagsamahan. May favor ka lagi sa isa over the other. Kaya kailangan maayos mo yung relationship mo with God para maayos yung relationship mo with your brother and sister. Kaya tingnan nyo, loving God, loving people, and tingnan nyo, buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Kung ano yung ngayon yung gusto ni God sa buhay mo na gawin mo, susundin mo. Amen? Mahirap mag-disciple, mahirap gawin yon, mahirap mag-evangelize, pero gusto ni Lord na gawin mo. Gawin nating lahat. Mahirap na maging welcoming sa mga di mo kilala, pero gagawin mo. Bakit? Kasi yun yung gusto ni God sa atin Ma-feel ng mga tao yung love niya sa atin. Amen? Recall tayo. Okay? Vision casting natin, it's what? Our vision is a wider church. Ano yung W? Worship. I, integration. D, E, and R. So, mga kapatid, mag-ready kayo kasi dito talaga magsisenter yung mga activities din natin. Dito magsisenter yung gagalawan ng church natin. Dito tayo ngayon, sama-sama, suportahan niyo po yung vision. Para sa ganon, makarating tayo sa promised land ni Lord. Ang vision po na binigay kay Bishop, personally ni God, is what? 12,000 disciples. Thousands. Tanong, sino mag-handle ng thousands of disciples na yun? Paano makikreate yung thousands of disciples na yun? Sinong gagamitin ni Lord? Ikaw. Turo mo katabi mo, ikaw. Yung katabi mo, yung kabila, ikaw rin. Ikaw gagamitin ka ni Lord. Sabihin mo pa sa kanya, ako, gagamitin ako ni Lord. Be bold about it. Amen? Sabihin mo, ako yun, gagamitin ako ni Lord dito. Bakit? Wala na ibang gagamitin si Lord.
kung ayaw mo, may iba siyang papalit sa'yo. Kailangan willing ka, available. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen? Tayo po yung mag-pray. Lord, we thank you. Alam namin, Panginoon, patuloy kang kikilos sa buhay ng bawat isa. At ganun din, Panginoon, sa vision ng church po na ito na binigay nyo sa aming mga pastors. Lord, I pray na maging kaisa ang bawat isa sa amin. A vision towards a wider church. Lord, I pray that this will be the start of a new chapter po sa aming church. Ito na po yung start, Lord, that we will be as one in the vision going through the promised land, Lord, na binigay niyo po. Plano niyo sa church na ito. Lord, excited po kami and expectant kami. Alam po namin, sasamahan kami ng Holy Spirit sa lahat ng ito. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, so inanyayahan ko po